Magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ang pagmimisa sa hating gabi sa Pasko ng Pagsilang ng Panginoon. Ang mamumuno po sa pagdiriwang ng banal na misa ngayong gabi ay ang ating kura paroko, Reverendo Padre Ray Anthony Yatco, kasama si Reverendo Padre Adrian Albert David, ang katuwang na pari ng ating parokya. Magsitayo po ang lahat. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristong pag-ibig ng Diyos Ama at may pagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Batiin din natin yung katabi natin ng maligayang Pasko. At palakpakan natin ang ating Panginoong isinilang ngayong gabi. Sa gabing ito, ginugunita natin at ipinagdiriwang ang pagsilang ng manunubos. Nawa ang Panginoong Hesus muling isilang sa mga sabsaban ng mga puso natin at manahan siya sa ating mga pamilya, mga kapitbahayan at mga komunidad. Hilingin natin na muli nating madama ang mapagmahal na presensya ng ating manunubos. Bilang paghahanda natin sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Hesus, Ikaw ang aming manunubos na isinilang ngayong Pasko. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, Ikaw ang Emmanuel, ang Diyos na sumasa amin. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, Ikaw ang prinsipe ng kapayapaan at liwanag ng sanlibutan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinasikat mo sa gabing ito ang sinag ng iyong liwanag na totoo. Pasikatin mo sa amin ang iyong liwanag sa kalangitan, na ngayoy aming pinatutuloy sa aming pamumuhay sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ipinapahayag ni Propeta Isaias ang pagsilang ng isang sanggol na magiging Mesiyas at prinsipe ng kapayapaan. Ang kaniyang paghahari ay pang magpakailanman. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Nakatanaw ng isang malaking liwanag ang bayang Malaon nang nasa kadiliman, na manaag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim. Iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang. Dinagdagan mo ang kanilang tuwa. Tulad ng mga tao sa panahon ng anihan, tulad ng mga taong naghahati ng nasamsam na kayamanan. Nilupig mo ang bansang umalipin sa iyong bayan, tulad ng pagkalupig sa hukbo ng Madian. Binali mo ang panghambalos ng mga tagapagpahirap sa kanila, sapagkat ang panyapak ng mga mandirigma, ang lahat ng kasuotang tigmak sa dugo ay susunugin. Sapagkat ipinanganak para sa atin ang isang sanggol na lalaki. Ibinigay ang isang anak sa atin at siya ang mamamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos. Walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Malawak na kapangyarihan at walang hanggang kapayapaan. Ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang paghahari upang matatag ito at pananatilihin sa katarungan at katwiran, ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito ng makapangyarihang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ati sumilang ngayon, manunubos Kristo poon. Sa ati sumilang ngayon, manunubos Kristong poon. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit. Ang poon ay papurihan nitong lahat sa daigdig. Sa ati sumilang ngayon, manunubos Kristong poon. Awitan ang Panginoon, ngalan niya ay purihin. Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin. Kahit sa ay ipahayag na ang poon ay dakila, sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Sa ati sumilang ngayon, manunubos Kristong poon. Lupa't langit ay magsaya, umugong ang kalaliman. Lahat kayo na nilikhang nasa tubig ay magdiwang. Ang bukirin at ang lahat ng naroon ay sumigaw. Pati mga punong kahoy sa galak ay mag-awitan. Sa ati sumilang ngayon, manunubos Kristong poon. Ang poon ay pupurihin pagkat siya ay daratal. Paririto sa daigdig upang lahat ay hatulan. Tapat siya kung humatol at lahat ay pantay-pantay. Sa ati sumilang ngayon, manunubos Kristong poon. Hinihikayat tayo ni San Pablo na mabuhay ng matuwid at tapat sa mga utos ng Diyos bilang tugon sa kanyang kagandahang loob.
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo kay Tito. Pinakamamahal kong kapatid, inihayag ng Diyos ang kanyang kagandahang loob na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ang siyang umaakay sa atin upang talikdan ang likong pamumuhay at damdaming makalaman. Kaya't makapamumuhay tayo ngayon ng maayos, matuwid, at karapat-dapat sa Diyos, samantalang hinihintay natin ang ating inaasahan, ang dakilang araw ng paghahayag sa ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo sa gitna ng kanyang kaningningan. Ibinigay niya ang kanyang sarili upang iligtas tayo sa lahat ng kalikuan at linisin para maging kanyang bayan na nakatalagang gumawa ng mabuti. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ito'y balitang masaya, manunubos, sumilang na, sa ating Kristo, poon siya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, iniutos ng Emperador Augusto na magpatala ang lahat ng nasasakupan ng imperyo ng Roma. Ang unang pagpapatalang ito'y ginawa ng si Cirenio ang gobernador ng Syria, kaya't umuwi ang bawat isa sa sariling bayan upang magpatala. Mula sa Nazaret, Galilea, si Jose pumunta sa Bethlehem, Judea, ang bayang sinilangan ni Haring David, sapagkat siya'y mula sa angkan at lahi ni David. Kasama niyang umuwi upang magpatala rin si Maria, na kanyang magiging asawa na nooy kagampan. Samantalang naroroon sila, dumating ang oras ng panganganak ni Maria, at isinilang niya ang kanyang panganay, at ito'y lalaki. Binalot niya ng lampi ng sanggol at inihiga sa sabsaban, sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa mga bahay panuluyan. Sa lupaing ding yaon ay may mga pastol na nasa parang, nagpupuyat sa pagbabantay ng kanilang mga tupa. Biglang lumitaw sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon, at lumaganap sa paligid nila ang nakasisilaw na kaningningan ng Panginoon. Natakot sila ng gayon na lamang, ngunit sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong matakot,
Ako ay may dalang mabuting balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao, sapagkat isinilang ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ito ang palatandaan, matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa sabsaban. Biglang lumitaw sa tabi ng anghel ang isang malaking hukbo ng kalangitan na nagpupuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Maligayang Pasko uli sa inyong lahat. Muli palakpakan natin ang ating Panginoong Hesus na isinilang ngayong gabi. Pinagdiriwang natin ang dakilang kaganapan na ang salita ng Diyos ay nagkatawang tao. Ang pangako ng Diyos ay tinupad niya sa pagkakatawang tao at pagsilang ni Jesus na ating manunubos. Kaya naman itong gabi na ito ay gabi ng kagalakan para sa atin. Ito ay gabi ng pag-asa at gabi ng kaligayahan ng ating mga kalooban. Kanina natunghayan natin sa pamagitan ng presentation ng ating mga kabataan ang kwento ng unang Pasko. Pasalamatan natin yung mga youth natin na ang galing-galing umarte, no, at mag-present. Salamat sa ating mga youth. Ang galing din ng boses nila, no, sa pag-awit. At yung natunghayan natin kanina, ito yung magandang tradisyon natin ng panunuluyan. Dahil nung isinilang ang Panginoong Jesus sa mundong ito, siya ay nanuluyan. Anong ibig sabihin ng nanuluyan? Nanunuluyan, nakikiusap siya na siya ay patuloyin natin. Patuloyin hindi lang doon sa bahay panuluyan, patuloyin lalong-lalo na sa mga puso natin. Doon niya gusto na siya ay ating patuloyin sa mga puso natin. Kung noon nanunuluyan siya, magpahanggang ngayon, ang Panginoong Jesus ay nanunuluyan sa atin. Nakikiusap na patuloyin natin siya sa ating mga kalooban. Nung isinilang ang Panginoon nung unang Pasko, ang nagpatuloy sa Kanya sa kanilang mga puso ay ang mga pastol, ang mga hamak na pastol. Yung mga pastol ay kumakatawan sa mga mabababa ang kalooban. Hindi natin mapapatuloy si Jesus sa puso natin maliban na tayo rin ay nagtataglay ng kababaang loob. Kaya ngayong Pasko na ito, muli tayong nagpapakababang loob sa Panginoon. Ibinubukas natin ang pinto ng mga puso natin. At patuloyin natin si Jesus muli sa ating mga puso at sa ating mga buhay. Merong 3 katangian ang unang Pasko na hinihiling natin sa Panginoon
sana ipagkaloob muli sa atin, sa ating buhay. Una, yung unang Pasko ay gabi ng katahimikan. Yon ay sandali ng katahimikan. Yan din ang panalangin natin sa Panginoon. Ngayong nagdiriwang tayo ng Pasko, maibalik sa mga puso natin yung katahimikan. Aminin natin ang ingay-ingay natin. Aminin natin ay ang ingay-ingay ng mundo. Hindi tayo makarinig. Maging ang sarili natin, hindi natin mapakinggan. Hindi natin mapakinggan ang kapwa natin, hindi tayo magkaunawaan. Lalong hindi natin naririnig ang Diyos, hindi tayo makapagdasal dahil sa ingay ng mundo at ingay ng puso natin. Kaya naman, kung meron tayong unang hiling, lalo na ngayong Pasko, ay muli nating maranasan ang katahimikan lalo na sa puso natin. Malibang maranasan natin yung katahimikan, di natin maririnig yung sarili natin. Di rin natin maririnig at mauunawaan ang kapwa natin. Hindi rin tayo makapanalangin sa Diyos, makakapakinig sa Kanya, malibang may katahimikan. Yung unang Pasko ay gabi ng katahimikan, Holy Night at Silent Night. Yan ang larawan ng unang Pasko. Nawa, pagkalooban tayo ng Diyos ng katahimikan sa puso natin. Ikalawa na katangian ng unang Pasko, ito ay gabi ng kapayapaan. At aminin din natin ang gulo-gulo ng mundo, ang gulo-gulo ng buhay natin, ang gulo-gulo ng mga relasyon natin, ang gulo-gulo ng puso natin. Kung meron mang nais din nating makamit, magkaroon tayo ng kapayapaan sa puso natin, kapanatagan. At paano nga ba tayo magkakaroon ng kapanatagan? Yung muli nating madama na may nagmamahal sa atin. At kay Jesus natin matatagpuan yung pagmamahal na magbubunga ng kapayapaan at kapanatagan sa puso natin. Pagpayapa tayo sa puso natin, ay magiging instrumento rin tayo ng kapayapaan sa kapwa natin at sa buong mundo. Kaya nga sabi doon sa awit, let peace begin with me. Magsimula nawa ang kapayapaan sa sarili natin, sa mga puso natin. At kung meron mang magbibigay sa atin ng tunay na kapayapaan, ang Panginoong Jesus, ang prinsipe ng kapayapaan. Kaya yan din ang hiling natin, magkaroon bawat isa sa atin kapayapaan at kapanatagan ng ating kalooban na bunga ng pagmamahal ng Diyos. Ikatlo na hinihiling natin sa Panginoon na katangian ng unang Pasko, ang unang Pasko ay gabi ng kagalakan. Aminin din natin, malungkot tayo. Sa kabila ng mga tagumpay natin sa buhay, malungkot tayo. Sa kabila ng mga nakamit natin sa buhay, malungkot ang mundo dahil ang tingin natin sa isa't isa, karibal, kalaban, kakompetensya. Lagi tayong nag-aaway, lagi tayong nagtutunggali. Kaya nga, walang kagalakan sa puso natin. Kaya yan din ang hiling natin, na muli sa puso natin ay magkaroon ng kagalakan. Mapalitan yung lungkot na dulot ng pagkamakasarili. At minsan tayo ay matuturing magmahal, katulad ng ipinakita ng Panginoon, yung kagalakan
ay muling sisibol sa puso natin. Ipagdasal natin, una, magkaroon tayo ng kagalakan sa puso natin, kagalakan sa pamilya natin. Minsan yung mismong pamilya natin, bukod sa magulo, malungkot. Kaya sana maibalik yung kapayapaan at kagalakan. At lalo na sa bayan natin at sa buong mundo. Kapayapaan at kagalakan. Magkakambal yon, yung dalawang yon. Kaya ng ating hiling ngayong Pasko, makamit natin ang tatlong katangian na ito, katahimikan, kapayapaan, kagalakan. Inaanyayahan ko kayo ngayon na magnilay tayo sa harap ng ating Panginoong isinilang ngayong Pasko sa pamagitan ng awit. Awitin natin yung favorite Christmas song natin, yung Silent Night. Yung awit na yan ay naglalarawan, nagpapahayag ng katangian ng unang Pasko. Una, aawitin natin yung first stanza. Pangalawa, maghaham tayo kasunod sa tulong ng ating choir. At pag naghaham tayo mamaya, pagnilayan natin yung sarili natin. Yung karanasan natin ng ingay, karanasan natin ng gulo, karanasan natin ng kalungkutan. At hilingin natin kay Jesus na bigyan tayo ng katahimikan, bigyan tayo ng kapanatagan at kapayapaan, bigyan niya tayo ng kagalakan. So tender and mild, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly Palakpakan natin muli ang ating Panginoon. Maligayang Pasko sa ating lahat. Ipapahayag natin ngayon ang ating pananampalataya pag dumating tayo sa dako na ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, ay luluhod muna tayo at mananahimik. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo
iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Lumuhod tayo. Tumayo tayo. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ngayong gabi, ilapit natin sa mapagpalang Ama ang ating mga panaghoy, mga pangarap at mga inaasahan. Taglay ang matinding kagalakang dulot ng pagsilang ng kanyang bugtong na anak na si Jesus, sama-sama tayong manalangin. Ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa pamamagitan ng ating pagpapatotoo sa pagkakatawang tao ng Diyos, naway maranasan ng lahat ng tao sa mundo ang presensya ni Jesus. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang kapayapaan naway maghari sa lahat ng mga bansa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga di-Kristiyano, naway mahikayat na kilalanin si Jesus, ang Diyos na nagkatawang tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga mag-anak, naway mamuhay sa pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, at maayos na pagsasamahan sa Paskong ito. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga dukha, naway makatagpo ng pag-asa at kagalakan sa pagdating ng manunubos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tahimik nating idalangin ang ating mga pansariling kahilingan. Alalahanin din natin ang mga kapatid nating lagi nating pinagdarasal at umaasa sa ating panalangin, lalo ang mga may sakit at mga may pinagdaraanang mabigat sa buhay. Ipagdasal din natin ang intensyon ng mga kapatid nating nakikiisa sa atin ngayon sa pamagitan ng online mass, lalo na rin ang mga may sakit at mga nakatatanda. Itaas din natin sa Panginoon ang intensyon ng mga kapatid nating nagpapamisa sa ating pagdiriwang. Tahimik natin itong ipanalangin. Ama naming Diyos, ngayong gabi, nagdiriwang kami sa pagsilang ng iyong anak habang ginugunita namin ang kanyang pagiging tao. Ipagkaloob mo sa amin ang biyaya ng katahimikan, ng kapayapaan at ng kagalakan sa aming mga puso, sa aming pamilya, sa aming mga komunidad at sa buong mundo.
Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang paghahain ngayong Pasko ng pagsilang, sa pagpapalitang ito ng iyong kaloob at aming handog. Ang anak mong umako sa aming kaabahan ay siya nawang magparangal sa amit magtampok bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan sa pamagitan ng Jesucristong aming Panginoon. Sumilay sa amin ang pagkakataong makipagpalitang handog sa iyo ngayon. Inako ng iyong anak, ng iyong maasahang anak, ang pagkatao naming alangan at hamak. Kahit kamatayan namin ay kanyang natikman upang kami makasalo sa buhay na walang hanggan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Panginoong Diyos na makapangyarihan,
napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Osana, Osana sa kaitaasan, Osana, Osana sa kaitaasan. Pinagbala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Osana, Osana sa kaitaasan, Osana, Osana sa kaitaasan. Ama naming banal, nagpapasalamat kami sa iyong kadakilaan, karunungan at pagmamahal na nababakas sa lahat ng iyong kinapal. Nilikha mo ang tao na iyong kalarawan, ipinamahala mo sa kanya ang sanlibutan upang pangasiwaan ang lahat ng nilikha mo bilang paglilingkod sa iyo. Nung ika'y talikda ng tao sa pagsuway niya sa pagmamahal mo, hindi mo siya pinabayaang panaigan ng kamatayan. Buong awa mong tinutulungan ang naghahanap sa iyo upang ika'y matagpuan. Mulit-muli mong inialok ang iyong tipan at sa pamagitan ng mga propeta, tinuturuan mong umasa ang mga tao sa pagdating ng kaligtasan. Amang banal, gayon na lamang ang pag-ibig mo sa sanlibutan, kaya nung dumating ang panahon ng kaganapan, isinugo mo sa amin ang iyong bugtong na anak bilang tagapagligtas. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo at ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Tumulad siya sa aming pamumuhay sa lahat ng bagay maliban sa paggawa ng kasalanan. Sa mga dukha, ipinangaral niya ang mabuting balita. Sa mga napipiit, ipinahayag niyang sila'y lalaya. Sa mga nahahapis, inihatid niya ang galak at tuwa. Upang kanyang sundin ang loob mo, nagpakasakit siya hanggang sa mamatay. Sa kanyang muling pagkabuhay, nilupig niya ang kamatayan at binigyan kami ng bagong buhay. Upang kami naman ay huwag nang mamuhay para sa sarili lamang, kundi para sa Kanya na namatay at muling nabuhay para sa aming tanan. Sinugo niya, Ama, mula sa iyo ang banal na Espiritu. Ito ang unang bunga na handog mo sa mga sumasampalataya upang sa pagbibigay kaganapan sa gawaing sinimulan ng anak mo, malubos ang kabanalan ng lahat ng tao. Ama, sinasamo naming pabanalin nawa ng banal na Espiritu ang mga handog na ito upang maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo sa pagdiriwang namin ng dakilang misteryong ito na Kanyang inihabilin sa amin bilang tipan na walang hanggan. Ama naming banal, nung dumating ang panahon upang parangalan mo ang iyong anak, Kanyang ipinakita na mahal niya ang Kanyang mga tagasunod na nasa sanlibutan at ngayoy ipakikita niya kung hanggang saan ang Kanyang pag-ibig sa kanila. Habang naghahapunan siya at ang mga alagad, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bagot walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ipinagdiriwang namin ngayon ang alaala ng aming katubusan, ginugunita namin ang pagkamatay ni Kristo, ang kanyang pagpanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, ang kanyang muling pagkabuhay, pag-akyat at pagluklok sa iyong kanan. Ngayon hinihintay namin ang dakilang araw ng pagpapahayag niya sa gitna ng kanyang kaningningan. Kaya't inihahandog namin sa iyo ang kanyang katawan at dugo, ang haing kalugod-lugod sa iyo at nagliligtas sa mundo. Ama, tunghayan mo ang handog na ito na ipinagkatiwala mo sa iyong simbahan. Sa iyong kagandahang loob, marapatin mong sa aming pagsasalo-salo sa isang tinapay at kalis na ito, kaming pinagbuklod ng Espiritu Santo bilang isang katawan ay maging buhay na handog ng papuri sa iyong kadakilaan kay Kristo. Ama, alalahanin mo ang lahat ng pinatutungkulan namin ng paghahandog na ito, ang iyong lingkod na si Papa Francisco, ang aming Obispo Jose, ang tanang mga obispo at buong kaparian, ang lahat ng naririto ngayon at ang buo mong sambayanan, at ang lahat ng mga tao na pawang tapat at wagas sa paghanap sa iyo. Alalahanin mo rin ang lahat ng yumao sa kapayapaan ni Kristo at ang lahat ng pumanaw na may pananampalatayang ikaw lamang ang nakaalam. Amang maawain, loobin mong kaming iyong mga anak ay magkamit ng pamanang langit. Makapiling nawa kami ng Ina ng Diyos, ang mahal na Birheng Maria, ng kabiyak ng kanyang pusong si San Jose, at ng mga apostol at ng lahat ng mga banal sa iyong kaharian, kaisa ng tanang kinapal na ligtas na sa kasalanan at kamatayan, kami ay magpupuri sa iyo sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Kay Jesus, tayong lahat ay naging mga anak ng Diyos. Manalangin tayo ngayon sa ating Ama sa panalangin itinuro niya sa atin. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa,
para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakahanin. Sa bawat araw at patawarin mo ang aming sala tulad ng aming pagpapatawad sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Sa pagbibigayan natin ng kapayapaan, kung katabi mo ang nanay at tatay mo, magmano ka, sabay bati ng peace be with you, o kaya mga nakatatanda. Kung katabi mo ay asawa mo, pwede mo ring halikan sa pisngi, batiin ng peace be with you. Kung hindi mo asawa, wag mong halikan. Batiin mo lang ng peace be with you. Magbigayan tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Merry Christmas. Narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang salita ng Diyos na nagkatawang tao, ang prinsipe ng kapayapaan at liwanag ng sanlibutan. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagdiriwang namin ng maligayang Pasko, marapatin mong kami makasalo sa pamumuhay ng anak mong kalugod-lugod sa iyo, bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maupo muna tayo. Una sa lahat, maligayang Pasko uli sa inyong lahat. At nagpapasalamat po ako, lalo na sa mga naghandog nitong simbang gabi ng ating pamaskong timba. Dahil naka 400 plus tayo ng mga ipinamigay. No? At may mga humabol pa ngayon, kaya next year pararamihin pa natin para mas marami tayong mga kapatid na mapaligayan natin ngayong Pasko. At dahil Pasko ngayon, magtipon-tipon tayo sa ating pamilya, piliin nating manalangin sama-sama at magsalo-salo. At sa pagsasalo-salo ninyo, huwag nyo kaming kalimutan ni Father Adrian, mga matatandang binata. Na hindi kapiling ang pamilya. Enjoy natin ang gabing ito, magpasalamat sa lahat ng grasya, hilingin natin ang Panginoon madama ng bawat pamilya. Kaya muli, Merry Christmas sa inyong lahat, pagpalain tayong lahat ng Panginoon. Mamaya, pagkatapos ng blessing at sa paglabas namin, ang banal na sanggol ay ililipat ko mamaya doon sa ating Belen. Kaya yan ang ating magiging pagwawakas mamaya. Tumayo po tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Yumuko kayo at hingin ang biyaya ng Diyos. Ang Diyos na humawi sa kadiliman nung nagkatawang tao ang anak niyang mahal ay nagdulot ng liwanag sa banal na gabi na ito, pakundangan sa kanyang pagsilang, ay siya nawang magtaboy sa dilim ng kasamaan at magpaningning sa liwanag ng kabutihan sa inyong kalooban ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos na nagsugo ng anghel para ihatid ang magandang balita ay siya nawang pumuspos sa inyo ng tuwa para maihatid sa tanan ang kanyang mabuting balita ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos na nag-ugnay ng lupa sa kalangitan ay siya nawang pumuspos sa inyo ng kapayapaan at kaluguran bilang mga katambal ng nasa langit niyang sambayanan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, magpurit, magpasalamat tayo sa Diyos. Salamat sa Diyos. Merry Christmas sa inyong lahat.